Ibang balita, nagsilikas ang may 100 katutubong mangyan dahil sa patuloy na pagulan sa bahagi ng Mount Halcon. Mula sa Oriental Mindoro, saksi si Emil Sumangil. Katatapos-tapos lamang maghapunan ng mga kababayan nating mangyan nang balikan ko sila kanina sa kapilya kung saan sila pansamantalang naninirahan. Nagpa siya ang kulang sa 100 katutubo na iwan ang kanilang mga tirahan sa paanan ng Mount Halcon dahil sa patuloy na pag-ulan sa tuktok at ang biglaang pagbulusok ng tubig mula sa bundok. Kundi sa mga upuan at luhuran ng kapilya, naglatag lamang ng tela sa sahigang iba at doon na nagpahinga. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan kaninang hapon pero kulang na kulang daw ito. Kaya nang mabalita ang darating, ang GMA Kapuso Foundation dito bukas ng hapon, tuwang-tuwa ang mga inilikas na residente. Maraming salamat po. Kami po ay niisang na pagkagandang hapon na marami po kaming nakasalamuha na mga kapatid na nagbubukas palad at upang tumulong sa mga katutubong mangyan. Tumigil lang malakas na ulan sa mga bayan sa paanan ng bundok pero nananatili pa rin daw ang banta ng pagtaas ng tubig. Isa sa sinasabing sukatan ng mga residente kung tataas ang tubig sa kanilang lugar ay ang agos ng tubig na ito na nasa ilalim ng Longos Bridge. Sa estado ngayon o yung agos ng tubig ngayon, ayon sa mga nakakaintindi, malakas ang tubig na nagmumula sa kabundukan. Dulot daw ito ng walang tigil na pagulan na nagsimula pasado alas 12 kaninang hating gabi. Bumaba na ang level ng tubig sa mga kalasada papasok sa sitio. Pati ang binangka naming mga lugar kahapon kung saan ilang bayang naipit sa umapaw na palayan, napasok na ng GMA News kanina. Nakababa na mula sa ikalawang palapag ang pamilya Gonzales pero ang kanilang mga tiyan hindi pa rin daw nalalamanan. Sana kami matulungan at talagang asawa ko, manugang ko, hindi makapagtrabaho dahil ng malaki nga ang tubig. Sa gitna ng pinsalang dulot ng baha, pag-asa naman ang dala ng simpleng graduation ceremony sa ilang elementary schools kanina. Ilang araw rin itong ipinagpaliban dahil sa pag-ulan. Ang mag-high school na binatilyong si Raven Gonzales na kagabi sa waiting shed namin inabutan kasama ang lumikas niyang pamilya. Hindi natinag sa kalunos-lunos na sitwasyon ng binahang bahay at kawalan pa ng kuryente. Kanina, buong pagmamalaki niyang tinanggap ang kanyang diploma. Baka po sa amin, hindi po agad nakapag-BS. Ikaw ba'y nakatulog ng mahusay, ng maayos dahil wala naman kayong kutsyo na disente roon sa iyong tinulugan? Doon po sa kabilang bahay, doon po sa malaking bahay, doon po kami pinatulog. Nakitulog ka na lamang? Opo. Okay, Raven, congratulations ha? Congratulations. Ha? Okay, sige, good luck. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, Emil Sumangil ang inyong saksi. Inulan din ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa buntot ng cold front na pinalakas pa ng La Nina. Saksi si Mark Zambrano. Sa gitna ng pagbuhos ng ulan sa Metro Manila, ilan ang nasumpungan kong mistulang basang sisiw sa bahagi ito ng Quezon City. Bagamat nagbabala na kasi ang pag-asa ng wet summer, may mga umaasa pa rin daw na lalabas ang haring araw. Kaya ang ilan, walang dalang payong o jacket. Ito nga, pabago-bago, umuulan, uminit, kaya marami nagkakasakit. Minsan wala akong dalang payong, tapos uulan bigla. So nagdadala na lang ako ngayon everyday. Nilinaw naman ng pag-asa na hindi bagyo o low pressure area ang sanhi ng ulan sa Metro Manila, kundi buntot ng cold front na pinalalakas ng La Nina. Yung La Nina, tinatawag nating La Nina, no? Kasi yun yung mga nagbibigay ng mga pag-ulan, actually, at nag-e-enhance sa itong mga system na to. Pero matatapos nga ang La Nina itong April, by April, balik na tayo sa normal uli. Ang mismong cold front naman ang nagdadala ng sama ng panahon sa Southern Luzon at Visayas. Kaya nga sa ilang bahagi ng Bicol, tulad sa Sorsogon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Sa Legazpi, Albay, ilang bahay ang lumubog sa baha. Ang pinakamataas, abot hanggang dibdib. Binahari ng ilang lugar sa Iloilo. Sa bayan ng Sara, ilang pamilya na ang inilikas. Payo ng pag-asa habang hindi pa bumabalik sa normal ang lagay ng panahon. Siguruhin lagi tayong may dalang pananggalang sa ulan tulad ng mga payong para maiwasan ng sakit ngayong tag-araw. Sa mga susunod na araw ayon sa Weather Bureau, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Ang Metro Manila naman, inaasahang sa weekend pabubuti ang lagay ng panahon. Sa kabila nito, wala raw inaasahang bagyo sa Semana Santa. Ako si Mark Zambrano ang inyong saksi. Samantala, makakapagmarcha na sa kanyang graduation ng high school student sa Cebu na naunang pinagbawalan ng kanyang paaralan dahil sa bikini picture sa Facebook.
Ay sa korte, hindi raw nabigyan ng due process ang dalaga. Saksi si Victoria Tulad. Sa bisa ng utos ng korte, makakapagmarcha na bukas sa kanyang graduation ng estudyante ng St. Teresa's College sa Cebu na unang pinagbawalan dahil sa litrato niyang nakabikini na ipinost sa Facebook. Iniutos din ng korteng pasaliin siya sa practice, tawagin ang kanyang buong pangalan sa seremonya at patanggapin ng diploma. Kabilang sa batayan ng desisyon ng hindi raw pagbigay ng due process sa estudyante bago desisyonan ang parusa sa kanya. The order of the judge of the court, i-restrain lang niya ang imposition sa sanction. Let's say temporary in nature, then after trial on the merit, then there will be a final or permanent injunction. Tumanggi magbigay ng pahayag ang STC Cebu ng puntahan ng GMA News kanina. Pero kahapon ay ikinatwiran na ng pamunuan nito na ang paghihigpit ay obligasyon ng paaralan bilang Catholic school. Gaya ng STC Cebu, mahigpit din daw sa Catholic school ni Nadjo, hindi niya tunay na pangalan. Guidance office daw ang bagsak ng mga magpo-post ng picture na nakabikini. At para maiwasan ng mga di kaaya-ayang larawan, may nagmamonitor pa umano sa kanilang mga Facebook account. Ang naririnig ko lang from our school is that they remind students not to post it kasi nga it's internet, someone can see it and then they can edit it and then post to another website. Pwede rin daw silang hindi pasamahin sa graduation rites kung makakuha ng mababa na gradong D sa deportment o pagdadala sa sarili. Pero para sa ina ni Joe, walang kaso ang paghihigpit na ito. Pinag-aral ko yung anak ko sa Catholic school para maging God-fearing and then mas maganda yung education niya. Ayon sa DepEd, bagamat istrikto at outdated para sa iba, nirerespeto nila ang mga patakaran ng Catholic schools. Gayunman, nagpadala na raw sila ng tauhan mula sa division para imbestigahan ang insidente sa St. Teresa's College, Cebu. Kinikilala ng kagawaran ang karapatan ng pribadong paaralan na magbigay ng patakaran kung ang parusa na ipapataw ay lalabag sa ating batas, pwedeng pumasok ang DepEd doon. Ngunit kung hindi naman, yun ay aming kinikilala. Ako si Victoria Tulad ng inyong saksi. Naging madamdami naman ang libing ng high school student na nakatakda sanang magtapos ng may karangalan. Binaril at napatay ang binatilyong si Ruel Cruz matapos manlaban sa mga nagtangka umanong mang-agaw sa nilalaro niyang portable gaming device. Narito po ang report. Suot ang toga at ribbon na natanggap sana niya sa kanyang pagtatapos bilang top 1 sa seksyon. Inihatid na sa kanyang himlayan ang 16 na taong gulang na estudyanteng si Ruel Cruz. Ang kanyang mga kaanak, puspos ng pagdadalamhati sa maagang pagpanaw ng kanilang bunso. Napakasakit. Lalo't hindi ko talaga siya nadat ng buhay. Pagkatapos ng 7 taon na hindi ko siya nakita. Maliban sa toga at ribbon, ipinabaon din kay Ruel ng kanyang kuya ang ilang gamit, kabilang ang PSP na siyang naging mitsa ng kamatayan. Magugunit ang tinangkang agawin kay Ruel ang PSP ng 2 lalaking sakay ng motorsiklo sa harap mismo ng bahay nila. Nang manlaban, binaril ang binatilyo. Yung sakit na nasa harapan ko, nasabi niya yung huli niyang mga salita na, "Ate, hindi na ako makahinga." Yung mga oras na yun ay hindi ko alam ang gagawin ko. Sa gitna ng pagluluksa, umaasa raw ang pamilya ni Ruel na makakamit nito ang hustisya. Naaresto ang itinuturong mga salarin at naharap sa kasong robbery with homicide. Ang sabi niya is bailable. Sana hindi mangyari ang ganun kasi talagang murder yung kwan. Pero ang sabi ng homicide, kaya bailable. Para sa saksi, Mark Zambrano nag-uulat. Sa iba pa rin balita, tataas ang singil sa kuryente ng Meralco sa Abril. Bukod pa yan sa power rate hike na ipatutupad ng Napocor sa Mayo na nauna ng inanunsyo kahapon. Saksi si Teresa Andrada. Masakit na raw sa bulsa ni Pancho Cuvali ang halos 7,000 pisong bayarin niya kada buwan sa kuryente. Pilit man daw niyang binabawasan ang kanyang konsumo. Hirap daw siya dahil meron siyang salon. Hindi kuryente mga gamit namin. Mga panggupit, tapos mga blower. Kasi hindi mo pwede laging patay Kasi baka bilang dumating mga customer dahil madilim, ganyan. Lambok, maliwanag kaya Pero malamang ay lalo pang aaray si Pancho dahil sa ipapatupad na magkakasunod na dagdag singil sa kuryente. Pinahintulutan na kasi ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na bawiin ang kanilang binayarang local franchise tax. Ipapasa ito sa mga customer na kumukonsumo ng mahigit 100 kilowatts per hour sa 8 lungsod sa Metro Manila at iba pang kalapit na probinsyang kanilang siniservisyohan.
Kaya naman kung ang isang residente sa Quezon City ay kumukonsumo ng 101 kilowatts per hour, madaragdagan ng 2 pesos and 84 centavos ang kanyang bayarin. Makikita ito bilang tax recovery adjustment charge sa electric bill ngayong Abril. Under the regulations, the cost of power includes all of the costs of delivering service, which includes the various business permits and taxes and fees that are imposed by the government, including the local government. Sa buwan ng Mayo naman, ipatutupad ang dagdag generation charge ng Napocor na unang inanunsyo kahapon para naman mabawi ang gastos nila sa fuel, kuryenteng binili mula sa independent power producers at foreign exchange costs mula Enero 2007 hanggang Abril 2010. Pero dahil 40% lang daw ng kuryente ng Meralco ang galing sa Napocor, posibleng di raw maramdaman ng kanilang customer ang 69 centavos na dagdag singil. Meralco sources power from several generators, only one of which is NPC. The effect of their adjustment will be diluted. Pero sa Mindanao, posibleng mas maramdaman daw ito kung mas marami ang kuryenteng bibilihin sa Napocor na mga distribution utilities doon sa gitna ng mahinang supply ng kuryente na nagre-resulta sa mga brownout. At this time, I'm not sure if emergency powers are what are needed. There is at the present time a lot of speculation, a lot of false information, a lot of efforts to cause greater uncertainty amongst the people of Mindanao, which we will try to correct. Teresa Andrada, ang inyong saksi. Pito sa 10 Pilipino ang naniniwalang guilty ang magiging hatol ng impeachment court kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Yan po ang lumabas sa survey ng social weather stations noong March 10 hanggang 13 na lumabas sa Business World Online. 73% ng mga respondent ang nagsabing guilty ang nais nilang hatol sa punong maestrado, habang 25% naman ang nagsabing not guilty. Pero 67% ang nagsabing tatanggapin nila anuman daw ang maging pasya ng mga senator judge, habang 9% naman ang hindi. Sa tanong kung dapat bang tumestigo ang punong maestrado sa paglilitis, 73% ang nagsabing oo, habang 26% naman ang nagsabing hindi na. Hindi na raw ikinagulat ng prosekusyon ang resulta ng survey dahil sapat na raw ang mga inilatag nilang ebidensya. Pero ang depensa sinabing hilaw pa raw ang resulta ng survey dahil hindi pa sila tapos sa paghahain ng kanilang mga ebidensya. Saksihan mamaya. Lalaking may warrant of arrest dahil sa kasong pagnanakaw, patay matapos habulin at barilin ng mga pulis sa Malabon. Sa showbiz saksi, Filipina-Mexican Jessica Sanchez muling pinuri ng mga judge sa performance night ng American Idol. Dating child star Giro Manio na misang nalulung sa illegal na droga, handa na raw sa panibagong kabanata ng kanyang buhay. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.